Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, pag-uusapan natin ang hindi man lang ibinalita ng mainstream media. Particular na po dito mga tagapanood sa pagbibigay ng COA ng unmodified opinion doon sa ginawa nilang pag-o-audit sa budget ng Office of the Vice President. Wala po silang binabalitang ganun mga tagapanood. Bakit ikanyo? Kasi magandang balita yun para sa Office of the Vice President Dahil sinasabi po doon ng COA na tama ang paggastos o paggamit ng budget na inilaan ng pamahalaan sa Office of the Vice President. Mapapahiya po sila mga tagapanood kasi lahat ng mga kasiraan, yun lang ang nilalabas nila sa mainstream media. Samantalang itong parang good news po ito sa paglilinaw doon sa paggamit ng pondo ng Vice Presidente. Wala po silang balita mga tagapanood. Patunay lang talaga yan na tama siguro ang sinasabi ng ilang batikang mga vlogger na talagang bayaran na po ang mga mainstream media na kung sino lang at kung ano lang ang pwede nilang ibalita doon sa kalaban ng nagbabayad sa kanila. Yun lang talaga ang ibabalita nila mga tagapanood. Kaya parang napaka-bias na po ng mainstream media ngayon mga tagapanood. Buti na lang merong mga vlogger at meron pa namang nananatiling matitino at hindi bias na media katulad ng SMNI at Net25 mga tagapanood. Kaya panoorin natin yung video na to para mas malinawan po kayo kung ano po yung sinasabi ko na hindi inireport ng mainstream media o hindi binalita ng mainstream media. Ito po yung video mga tagapanood. Tumanggap po ng unmodified opinion ang Office of the Vice President mula sa COA, Commission on Audit, sa kanilang 2023 financial statements. Iyan ay sa kabila ng ipinupukol na issue ng korupsyon ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte at sa OVP. Sa report po ng COA, ang mga financial statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position. Kabilang na dyan ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison, budget, at aktual na mga halaga para sa taong nagtapos. At kabilang ang buod ng mga halagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng COA ang unmodified opinion kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naaayon sa mga pamantayan ng Financial Reporting Framework. Ngayon, ang tanong, ano kayang magiging epekto nito, Attorney Sal, sa mga pinipilit na issue ng umunoy irregularidad? Mantakin nyo ha. Ganito katindi, katarantado talaga ang media yung mga bayarang media. Kinlaro na ho ng COA ngayon. Hindi natin. Pero nung una, lahat ng issue tungkol diyan sa putang inang confidential fund na yan, dinikdik ng media, kaliwat kanan. Sa isang balita, mga 4, 3. Ganun na nilalabas sila. Pero dito sa final report ng COA, na sinasabing matindi, maayos, magaling ang ginawa. Ito po'y international standard. Hindi nila ni-report. Napakagago, di ba? Gamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Unang-una, yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mula sa pool sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Yan. Problema nga, the political agenda is to remove him from office. And not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate her. Yan ang katotohanan niya. Wala naman daw binanggit, attorney, komento ng mga kongresista na yung komento na iyon ng COA ay patungkol sa confidential and intelligence funds. Hindi na nakaspecify. General, pondo ng OVP pinag-uusapan. Kasama yun. Hindi daw kasi naka-specify, pero ang linaw-linaw po, lahat po yan
tiningnan nun ng COA ay yung pangkalahatang budget ng OBP. Ano to? Hindi namin titingnan yung confidential. Pangkalahatan nga eh. Putangin na, tanga-tanga naman eh. Ano lang, Ito mga congressman talaga. tanga-tangaan lang yun. Patunay lang din ba ito, attorney, na dapat ang itigil ng Kamara ang kanilang mga investigasyon? In the first place, hindi dapat sila nag-imbestiga. Yun. Malinaw naman po talaga yung ginawa nilang pag-iimbestiga dyan, mga tagapanood, para lang talaga i-eliminate o pabagsakin itong si VP Sara Duterte. Kasi nga, gaya po ng sinabi kong nakaraang video, mahigpit po nilang makakalaban to. Ito po yung magiging tinik nila o harang nila pagdating ng 2028 presidential election. Hindi po kasi mananalo yung pambato nila, panigurado po yan, mga tagapanood. Kaya ngayon pa lang gusto na nilang mawala sa daan nila si VP Sara Duterte. Di ba nga po pinagtangkaan pa yung buhay ni VP Sara Duterte at hindi rin po nabalita sa mainstream media yon, mga tagapanood. Baliwala lang din po sa kanila yon. Talagang pinag-ukulan nila ng pansin yung di umano daw na confidential pa na manumalyang ginamit daw o ginastos ni VP Sara Duterte. Kaya namang itong nilabas na opinion ng COA, mga tagapanood, na sinasabing maayos na ginamit po yung budget, yung kabuong budget po ito ng Vice Presidente ng Office of the Vice President na maayos na ginastos at walang anomalya. Malaking sampal po ito doon sa mga kritiko niya at doon sa mga naghain ng kaso laban sa kanya na sinasabing hindi daw maayos sa paggamit ng kanyang pondo bilang Vice Presidente. Malaking sampal po ito sa kanila, mga tagapanood, at malaking sampal din po ito sa mainstream media na hindi man lang binabalita pag may gantong mabuting pahayag o balita para sa Vice Presidente. So lalo po silang napaghahalataan na napaka-bias po nila at talagang lahat kami o lahat ng tao makukumbinsi na sila po ay bayaran na. Bayarang media na po sila, mga tagapanood. So para mas malinawan po tayo, himayin po natin yung nasasaad doon sa sulat ng COA, doon sa ibinigay nilang unmodified opinion kay Vice Presidente. Siyempre hindi po tayo ang gagawa niyan. Meron po akong video na ibabahagi sa inyo, mga tagapanood, na itong tao na to ay magaling po to at veterano na po to sa larangan ng vlogging. At siya po, hinimay niya po to isa-isa, mga tagapanood. Hinimay niya kung anong nasusulat doon at ipinalawanag niya sa mas maiintindihan po natin. Ito po yung video, mga tagapanood. Galing po to sa channel ni Banat Bay, mga tagapanood. Ayan o yung COA report. Nakikita nyo naman yan. Ipapaliwanag po natin yan ng maiging-maigi para mas maintindihan natin. Ganito lang po kasimple yan. Yung sinasabi ng COA, ayan po ay parang report card. Okay? Kung papaano ginamit ng Office of the Vice President yung pera na ibinigay sa kanila. Okay? As an independent auditor o inspector, as independent body na nag-iimbestiga ng budget, ito ho ang nakita nila. One, after checking everything, we confirm that the OBP's financial records are accurate, complete, and follow international standard. Ulitin ko, after checking everything. Pag sinabi mo po bang everything, lahat? Kasi ang dahilan ng kamera dito sa dilabas ng COA, hindi kasama dyan ng confidential fund. Gago? O tanga lang kayo? Pag sinabi mo bang everything, lahat? O ano lang, konti? O hindi lahat? Ayan po, sinasabi, financial records are accurate, complete. Ito pa ang pinakamatindi. Follow international standards. Okay? Parang ganito yan. Parang sinasabi, kunwari, isang estudyante, okay? Siya po ay bibigyan ng grado ng teacher. Di ba? Yung teacher. Bibigyan ng grado. Ano sinasabi ng teacher? No cheating, no shortcut, and they followed all the rules. Yun yung grado na ibinigay ng teacher dun sa estudyante. So, yun po ang binigay ng COA sa Office of the Vice President. Ibig sabihin, walang problema. Lahat ng ginawa, the student did everything by the book. Sinunod lahat ng tamang paraan. Kaya
Kaya nga, meron pang tinatawag na unmodified opinion o unqualified opinion. Okay? Ano ibig sabihin nun? This means COA did a thorough and biased audit. They followed strict rules and ethics and standards to make their findings are fair. Para mong sinasabi, as a teacher, chinek niya yung trabaho ng estudyante ng walang bias, no external influences, and we're confident they deserve a clean grade. Yun po ang ibig sabihin ng basis for unmodified opinion. Okay? Yan po ang basis kasi medyo maliit, di ko mabasa. So sa madaling salita, imagine a school principal, sabi nga inspecting how a student o yung OBP, Office of the President, manage their allowance for the year. Unang-unang tinitingnan kung papaano pinlano at ginamit yung budget. Clear sila dyan. Check. Ibig sabihin, walang problema. What they actually spent on it. Ibig sabihin, ano ba talaga yung pinanggamitan. Check. Wala rin problema. Pangatlo, whether the student kept proper receipt and records, financial statement. Anong sabi ng COA? Clear. Check. Okay. Pang-apat, if they followed the school rules, ito po yung international standard. Anong sabi ng COA? Check. Yan po ang ibig sabihin ng kasulatan na ito. Ha? Sabi nga dito sa dulo the student did a great job managing their money's responsibly and honestly. Everything check out and there's nothing suspicious. Yun po yung parang kung i-analogy natin sa student teacher. As a matter of fact, they get an A+ for financial management. In short, mga kapabayan, okay? COA gave the OBP a perfect score for being transparent and compliant with financial rules. Ibig sabihin po, mga kababayan, walang problema. Ewan ko na lang talaga mga tagapanood kung hindi pa maintindihan yan ng mga congressman at ng mga bayarang media ang patungkol dyan sa sulat na ibinigay kay VP Sara Duterte, yung unmodified opinion nila na nagsasabi po dyan, ulitin ko po malinaw po ang sinabi dyan na maayos na ginamit yung pondo ng Office of the Vice President na wala pong anomalya. Klarong-klaro po yan mga tagapanood. Baka mamaya dyan mayroon na naman magkomento dyan na fake news na naman daw po ulit. Ayan, malinaw naman dyan. Ayan po sa video. Andyan po yung sulat. Galing po yan sa COA. Basahin na lang po ng sino mang magkokomento na fake news na naman daw po ito. Magkita-kita na lang daw next year kung anong mangyayari kay VP Sara Duterte. Nananakot pa nga mga tagapanood. Akala niya naman matatakot po tayo. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.